Start na po natin 'to. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man mapanig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Ratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, yung nangyari po kahapon na tila po itong si Iskul Bukol na president natin na-expose, no, napahiya po sa kagagawan din po niyan dahil talagang nakita po natin yung pagiging arogante, no? At saka yung kahinaan po talaga. Dati hindi natin napapansin kasi siyempre ano lang naman nun eh. Sige, ano lang yan yung nung siya ay Senate President, smooth naman siya dahil wala namang problema kay focus naman ang lahat ng tao kay Tatay Digong, wala naman pong mga gaanong anomalya sa pamamahala kaya hindi po gano'n napapansin itong pagiging presidente ng Senado nitong ni Tito Soto. Pero ngayon po, dahil galing po siya sa minority, ang ganda po ng tinatakbo ng majority, kasalukuyan po yung majority, nakakadalawa na po. Yung una, na-reject po nila yung yung kay BP Sara na impeachment. Tapos actually yung Supreme Court yung nag-reject pero sinang-ayunan nila yung Supreme Court, 'di ba? Eventually na-shelve o naisantabi. Ngayon naman po nagsimula po yung investigasyon naman dito sa flood control projects. Maganda po yung majority, no, sa pamumuno po ni siyempre ni Blue Ribbon Committee Chair Dante Marcoleta. Ang ganda na ng tinatakbo no? Pero biglang-bigla nagkudita to sila Tito Soto habang nasa kalagitnaan, no, ng kontrobersya nitong flood control projects. Siyempre ini-expect po ng mga tao na kaya nagkudita para mapigilan itong si Marcoleta. At yan nga po yung isa sa mga binabanat ni Marcoleta. Ngayon po, mainit pa po yan dahil pinagbintangan din ito. Masyadong minamaliit ni Tito Soto, naging Senate President lang, kung ano-ano na po, no? Hindi na sanay sa limelight eh. Nalula siya, ang daming biglang nagpapa-interview sa kanya. Kaya pakinggan po natin kung paano po napahiya itong si Tito Soto at yung pagiging arugante niya lumabas. At panapanahon po magbibigay tayo ng reaksyon, no? Same ganun pa rin. Pagkatapos ng mga talakayan ay meron pa rin po tayong pagkakataon na magtanong kayo maya-maya. Kaya tiyaga-tiyaga lang po. Pasensyahan nyo na tong ating munting programa. Mr. President, since nabanggit mo na lang rin lang na yung pagpangalaga sa lahat ng miyembro ng Senado ay isang tungkulin ng Senate President. I just would like to bring to the attention of the Senate President. I came across with the news. Now, when the Senate President was asked by a certain Christian Esguerra regarding the minority taking up the question about the custody of Bryce Hernandez. Ito po ang sagot ng ating Senate President, which I find it very sad because being the Senate President, we hope that you are going to take care of not only the majority, because you're not the majority leader, you're the Senate President, and we hope that the majority and the minority will be taken care of by the leadership of the Senate. And if I quote your answer, Mr. President, gimmick yan ng minority. Hindi ba nila naiisip na baka si Martin Romualdez ang tuta ko? Tandaan niyo po itong sinabi ni Tito Sen, Tuta Sen, gimmick yan ng minority.
Sino po yung tinutukoy na minority? Ito pong grupo nila Bato ng Duterte Black, kasama to si Cayetano na pinuno po ng minority si Alan Peter Cayetano, no? Tandaan nyo po yan. Gimmick to ng minority, ha? Okay, tuloy po natin. Makabintang sila porque pinagbigyan ko yung TRICOM, tuta na ako. May ginawa ba akong illegal? Yung request ng House of Representatives, illegal? Hindi. Ang gusto ninyo, awayin ko yung House of Representatives on day one. Mamatay sila sa sama ng loob. So, malungkot lang ko ito, dalawang punto, Mr. President. Unang-una, yung mamatay sila sa sama ng loob. Kami, Mr. President, hindi mo po kami mapatay sa sama ng loob dahil hindi na po masama ang loob namin dahil tanggap na namin na kami ang minority. Ang kinasama lang ng loob namin is bakit kailangan pang patayin kami sa sama ng loob? Hindi na po masama ang loob namin. Tanggap na namin na kami minority. At pangalawang punto, Mr. President, gimmick lang ng minority yan. Ang Senado po, hindi po ito noon time TV show na puro gimmick ang ating titikap dito. Kami po ay nag-raise dito ng legitimate issues which requires legitimate attention. So, Mr. President, ako po ay nalulungkot which brings me to my parliamentary inquiry, Mr. President, na yung si Bryce Hernandez, yung kanyang custody was transferred, physical custody, I'm talking about physical custody, was transferred from the Pasay City Police Station to the Senate Sergeant at Arms room. Through yung from correction, from Camp Crame to Pasay, it was done through plenary action. Now, lately we heard that he was again transferred from Pasay to the Senate without plenary action. This is my parliamentary inquiry kung is a parliamentary action can be subverted by an action which is not a parliamentary action. Yun lang tanong ko, matter of procedure lang, Mr. President. Dahil kung ganun, kailangan klaruhin natin yung ating rules. Thank you, Mr. President. Before I recognize the majority leader to place on record the recommitment of Mr. Hernandez, when I said namatay sila na sama ng loob, we were addressing the trolls. Because tignan nyo, harap-harapan, di ba? When we say mamatay sila sa sama ng loob, trolls, ang linaw nung sinasabi niya, yung minority. Gimmick lang yan ng minority, di ba? Asa na yung trolls dun? Yung minority po ba, trolls? Yan po no? Pag napapahiya, ano sa kanila, no? Walang inconsistent po. Kasasabi nyo lang na yung minority, gimmick lang nila yan. Tapos, sasabihin mo ngayon na yung mamatay sila. Ibig sabihin, isang sentence mo, binanggit mo yung gimmick ng minority, tapos sasabihin mo ngayon, mamatay sila sa sama ng loob. Biglang magiging trolls na. Ang tanong, meron bang minority sa mga trolls na sinasabi mo, Tito Sen? Tuta Sen? O, 'di ba? Huling-huli ka, 'di ba? Yung minority, no? Hindi po 'yan trolls. Wala pong minority na trolls. Kung binanggit mo na minority, ang ibig pong sabihin nun, no? Yung pagbanggit mo ng minority, hindi po trolls yun. Kung hindi, yung grupo po ng mga nila Senator Bato. Pakinggan pa natin to si Tito Sen, Tuta Sen. it was the trolls who were saying something to that effect. Na misunderstood nila completely. No? I'm not supposed to do this. I'm not supposed to answer you here in the rostrum, but I cannot help but do that because you took the floor
and parang sinisita mo yung Senate President, which is very unparliamentary. But nevertheless, I will answer you. Tignan nyo, yung sinasabi niya na napilitan lang akong sagutin ka, no? Napilitan lang daw siyang sagutin ng si Senator Bato kasi unparliamentary daw kasi sinisita mo yung Senate President. Anak ng tinapay, napaka-importante mo, boy. Tuloy natin. Nalito na sa akin yung video eh. Ako rin, nalilito na sa kapipindot eh. Like for example, yung sinasabi nila na sumunod daw ako kay Martin Romualdez. Just because I mentioned that Martin Romualdez called me does not mean that ako'y sumunod sa kanya. The request was coming from the House of Representatives, and the request was to retain Hernandez in the Congress. At doon ako hindi pumayag. Is that being tuta? So you cannot help but... Oo, tuta ka. Bakit? Ako na magpapaliwanag sa'yo. Biruin mo, no? Hindi ganyan yun eh. Kaya ganito yan, papaliwanag ko sa'yo, tutasin kung bakit ka tuta. Hiniram sa'yo si Hernandez. O pagkatapos, nung hiniram sa'yo si Hernandez, nakabalik pa ba si Hernandez? Hindi na nakabalik. Hiniram sa'yo yun eh. San dapat inyo yun eh. Kumbaga, nasa custody mo, nasa custody ng Senate si Hernandez. Magaling magpaikot to si Tito Sen eh. Ang sabi niya, tumawag. Yun nga yun eh, tumawag si Martin. Nagre-request sa'yo na dito na lang ma-retain sa House of Representatives. Kasi bakit? Anong katwiran? Dahil sa tingin ni Hernandez, delikado siya dyan sa Senate. O ngayon, ano yung sinasabi mo, Tito Sen, na hindi ka tuta? Hindi, dapat kung hindi ka tuta, hindi po pwede yan. Yun ang sasabihin mo. Hindi po pwede yan dahil nasa custody namin yan. Dapat ibalik nyo yan dito. Hindi nakipag-compromise ka eh. Tinutulan niya daw. Kung tinutulan mo yan, dapat nakabalik yung inyong si Hernandez, dapat napabalik sa Senate. Yung hindi pagkakabalik sa Senate, nakipag-compromise ka actually. Para hindi lumabas na tutang-tuta ka, na doon mariretain, nakipag-compromise ka, na wag doon mariretain kasi nakakahiya naman dito sa mga kasama kong senador. Actually, ganun yun. Bigyan mo naman ako nanghingi ka lang ng konting hiya. Pero actually, nakakahiya yung ginawa mo dahil inyong custody yun, tumawag lang si Martin na wala na yung custody mo. Yun. Tapos pinakita niya, no, yung gaano siya ka-arrogante na napilitan akong sumagot sa'yo kasi pinabanatan mo ako, Senate President ako eh. Yun po lagi, alam niyo po, pag ang tao po mahina ang, wag na natin sabihin mahina ang kokote. Pag ang tao po, maraming insiguridad sa katawan, lalong-lalo ng insiguridad ay sa utak, no? Talagang ipangangalandakan niya kung anong meron siya. Okay, pass forward na po tayo rito sa sagot niya. So, pahiya na po siya riyan eh. Napahiya po siya kay Bato dahil sinabihan po siya, hindi mo pwedeng sabihin gimmick lang ng minority. Wala ka naman sa noontime show. O gaano po siya? Paano po siya bumaliktad sa sinabi niya? Hindi kayo yung sinasabihan ko kung hindi yung mga trolls. Tanong, may minority ba sa trolls? Pauso ka lang. Yan ang sinasabi natin. Pass forward po natin. Nag-privilege speech po si Marcoleta. At eto po, bumaba po si Tito Soto. No? Akala niya sa pagbaba niya, maduduro niya yung mga senador. Akala niya, mapapaikot niya sa mga paliwanag niya. Mas lalo kang napapahiya dahil sa paliwanag mo. Ito po, pakinggan po natin ang mga balik nito po ni Tito Sen. Dito po kay Marcoleta.
Yun po yung gusto naming mapansin, Mr. President. Salamat po. Thank you, Senator Marcoleta. The Senate President is recognized. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. President. Well, I decided to go down from the rostrum so that I can either answer or debate with any or with any interpellations from our colleagues. No, but let me just try to explain some of the points that were raised. That to me, and that is my opinion, inaccurate yung mga intindi or inaccurate yung perception in these interviews that I am the media has been conducting with me. Ang totoo nga yan, dami ko pa nga iniiwasan na interview eh. Kukunti pa nga yun eh. Pero whenever I am asked, I come out with my opinion. You don't like my opinion, but you have to respect it. In much the same way as I respect your opinion, whatever it is. No, but when it comes to the issue of legal, there are rules to follow. So let me start with the... Tignan nyo po yung itsura ni ni Pia Cayetano. Napapasimangot po, napaka-arrogante, no? Kung hindi nyo gusto yung aking opinion, you must respect it. Antindi, no? Alam mo, Tito Sen, matagal ko na natutunan yan, yung respeto po, hindi po yan isinasaksak. Respetuhin nyo ko, hindi po. Yung respeto po, sa lahat ng bagay, kusang binibigay yan ng mga tao. Binibigay po yan sa mga taong karespeto. Hindi mo pwedeng sabihin, Senate President ako, may opinion ako. Yun na nga eh. As Senate President, dapat nag-iingat ka sa opinion mo, lalo na kung yung opinion mo ay hindi mo naiintindihan yung pinagbabatayan. Tuloy natin, mga partner. What the minority leader said, as far as the Blue Ribbon Committee is concerned and the order, malinaw sa rules natin eh. A witness cited in contempt may be ordered by detained in such a place as may be designated by the committee alone or andun yung or eh. Tignan nyo tignan nyo, napamulagat si abogado to si Pia Cayetano. Tignan nyo sa likod. Ang sinasabi ni Tito Soto yung or. Alam mo, habang naka-live to, nagko-comment ako, hindi niya nauunawaan yung or. Ang pagkakaintindi niya, binabasa na niya. Ang pagkakaintindi niya, yung committee alone, kung sino po yung magko-contempt, di ba? Yung committee alone, or, akala niya yung or, alam niyo ibig sabihin ng alone, mga kapatid? Pag sinabing alone, tangi sila lang, committee lang po ang may kapangyarihan. Yung sinasabi niyang or na hindi niya naunawaan, pakinggan po natin. Kaya nakatungo si Pia Cayetano, biglang napamulagat sa background eh. Pakinggan po natin, kompletuhin po natin yung sinasabi niya. Natapos sa or. Or with the concurrence of the Senate President by either A, one detention order. So, ulitin lang natin. in much the same way as I respect your opinion, whatever it is. No, but when it comes to the issue of legal, there are rules to follow. So let me start with what the panoorin niyo yung reaction minority leader Pia said as far as the Blue Ribbon Committee is concerned and the order. Malinaw sa rules natin eh. A witness cited in contempt may be ordered by detained in such a place as may be designated by the committee alone or committee alone or akala niya or the Senate President eh. Hindi niya naunawaan yung alone.
andun yung or with the concurrence of the Senate President by either A, one detention order, Okay. Ano po ang hindi maunawaan ni Tito Soto dito? Ang sinasabi, the committee alone, sila lang ang may kapangyarihan or with the concurrence of the Senate President. Yung or dun, pwedeng sila lang solely or pwede ring sang-ayunan pa sila. Ibig sabihin, pwede silang sang-ayunan pa ng Senate President. So, hindi po nauunawaan niya ni Tito Sen. Ang akala niya na alone or with the concurrence of the Senate President, ang akala niya, yung concurrence or yung Senate President, alone nga eh. Pwedeng alone lang, kahit hindi suportahan ng Senate President, may kapangyarihan sila. Or, yung or doon, ang ibig sabihin ng or pwede rin silang suportahan ng Senate President. Alone or with concurrence. Sila lang o kaya sinusuportahan pa sila ng Senate President. Ayun po ang meaning. Ngayon, kung ayaw niyong maniwala sa akin, pakinggan. Pakinggan po natin yung paliwanag diyan ng mahusay na si Alan Peter Cayetano. Tapos bago natin ibalik kay babalik natin kay Senate President para sa mga ilan pang kapalpakan niya. Pakinggan po natin si Senate President si Minority Leader Alan Peter Cayetano. Hindi automatic si Badong. Allowed to interject, and then of course it is the pleasure of the Senate President if he wants to answer again. The minority leader is recognized. Thank you, Mr. President. Unang-una, Mr. President, sa rule, verbal lehis. Kapag ka very clear, plain interpretation, clear po yun. You do not interpret. Ano ang sinasabi ni Ano ang sinasabi diyan? Pag clear, pag malinaw po yung utos, yung nakasulat, hindi mo kinakailangan interpret. Sa madaling salita po, hindi kinakailangan ng opinion ng Senate President kasi malinaw ang pagkakasulat eh. So mali yung opinion mo. Hindi subject for opinion yun. Basta malinaw. Sige, tuloy natin. Ang sinabi po sa Rule 6, a witness in contempt may be ordered detained in such a place may be designated by the committee alone. Alone. Ibig sabihin po, yung committee lang. Ano yung with? Kasama. With concurrence of the Senate President. Hindi nakalagay or the Senate President. So you ask all the lawyers here, they will tell you, ang ibig sabihin nito, pwedeng kumuha ng concurrence or pwedeng hindi. Yun yung or. Hindi po to committee or the Senate President. That's why if you go to the last paragraph, the order may be lifted by the chairman with the concurrence of the Senate President. The Senate President cannot lift. Ang nakalagay doon, with the concurrence. Hindi rin pwedeng yung committee. So, na-violate po rules natin because it was not the committee alone. As I said, personally, I don't take it against the Senate President nung unang araw na pag-upo niya. Kasi unang-una po, kakapalit lang ng Senate President. Pangalawa, tumawag. Okay, malinaw po. Ang linaw ng paliwanag ng isang abogado. No? Lahat ng lawyer mauunawaan na yung ordon, committee alone, yung mga taga-committee lamang, or sasang-ayunan pa sila ng Senate President. Hindi po sinabi na committee or the Senate President. Pahiyang-pahiya si Iskul Bukol Soto. Mapapahiya ka talaga kung nagmamarunong ka. Mapapahiya ka talaga kung mali ka na, naghanap ka pa ng lusot. Marami pong magagaling na abogado ang minority.
Sa majority po, kokonti lang po. Kaya balikan pa po natin yung mga ibang paliwanag nito ni Tito Sen. Ha? Hayaan nyo siyang mapahiya. Gusto niya pa makipagdebate. Sige, debate ng mga matatalino. So it's the Senate President has the power to do that. Ngayon, Wala nga eh. Pinaliwanag, di ba? Wala. Kasi hindi ka abogado. Ako hindi rin ako abogado. Pero naunawaan ko yung meaning ng ordon. nung binibigay sa akin yung binigay sa akin yung sulat para i-recommend yung witness protection program ng mga Diskayas, ang feeling ko incomplete eh. Ang usapan at narinig ko ito kay Secretary of Justice, kailangan tell all, hindi tell half. Di ba? Ang mga binabanggit, 2022 to 2025 eh. Sila number one. Alam mo, lagi ko naririnig yan. Lagi ko naririnig yan, tell all dapat, hindi tell half. No? Yan po ang propaganda nila ngayon. Pati po media, yan po ang sinasabi nila. Ano po ang meaning ng tell all? Akala nyo naman ang meaning ng tell all dapat binabanggit nila lahat nung may tinatago sila. Hindi po eh. Ang meaning nila ng tell all, bakit yung mga kinukwento ng Diskaya, yun lang pong 2022 to 2025. Bakit kung tell all, dapat lahat ng panahon, kahit panahon pa ni Magellan. Nakikita nyo po, propagandista talaga to o bahagi lang to si Tito Soto ng propaganda. Yung propaganda na hindi yan makatotohanan kung hindi kasama, no? Kung hindi kasama yung ngayon, no? Nawala ako. Nawala po yung ating sarili. Teka muna. Ilalabas ko lang yung ating ay nako. Nawala pa yung pagmumukha ko. Basta tignan nyo po, yan po dialogue ngayon ng lahat ng mga kalaban ng mga Duterte. Lahat ng anti-Duterte, hindi po nila sinasabi na nagsisinungaling. Ang banat po nila, tell all dapat, walang tinatago. Ibig sabihin po, kahit wala pong problema nung panahon ni Duterte, kahit wala pong mga flood control project na mga ghost, kahit wala pong mga ghost flood control project, dapat dinadamay nyo si Duterte. Pag hindi nyo dinamay si Duterte, ibig sabihin yan, hindi kayo nagtatapat, kulang. Sige, tuloy natin. Yan po, dialogue ng mga yan. Naku, maniwala kayo. Tuloy natin, Tito Tutasin. Tuloy mo ang pahiya mo. Malinaw sa rules natin eh. A witness cited in contempt may be ordered by detained in such a place as may be designated by the committee alone or andun yung or with the concurrence of the Senate President by either one detention order. So it's the Senate President has the power to do that. Ngayon, nung binibigay sa akin yung binigay sa akin yung sulat para i-recommend yung witness protection program ng mga Diskayas, ang feeling ko incomplete eh. Ang usapan at narinig ko ito kay Secretary of Justice, kailangan tell all, hindi tell half. Di ba? Ang mga binabanggit, 2022 to 2025 eh. Sila number one contractor, 2016 to 2022 eh. Ba't wala doon ang kwento? Di ba? So, you cannot blame me if I do not want to immediately do that. No? And then I know for a fact, as I said in the media, I know that there is a possibility that we will change the leadership the following day. All right. Now let me continue with some of the opinions that were aired. Well, of course, yung nabanggit kanina ni Senator De La Rosa, pasensya na, baka nabigla ako at nagamit ko yung salitang gimmick,
Pero it could be had been a wrong word that I should not have used, no? Pwede kasing opinion yon sapagkat yung public ang madalas kong marinig na sinagsasabi nun eh. Ano? Now, Okay. Yun po yung punto natin, no? Papansinin nyo po lahat sila ganyan ang sinasabi. Ang sinasabi po nila, bakit hindi nyo binubulgar yung 2016 to 2022? Ang question naman natin, ano po bang ibubulgar dapat? Dapat magsabi muna kayo, asan ng problema? Magpakita muna kayo bago nyo sabihin na mag-insinuate na mayroong nakawan ng 2016 to 2022. Ipakita nyo. Kasi si Pangulong Marcos, pinakita niya lahat ng pinapakita ngayon sa media ng mga palpak na pagawain. Panay po yan panahon ng 2022 onwards. No? Kung gusto nyo sitahin, kunwari, kung contractor na sila noon, ano po ang problema sa pagiging contractor? Wala pong problema sa pagiging contractor. Ang problema po ng pagiging contractor, kung ikaw ay nakipagkontrata sa gobyerno at hindi ka nag-deliver ng maayos. Di po ba? Hindi ko pinagtatanggol yung mga diskaya. Pero, ang problema ninyo, lahat ng nakikita namin sa media ngayon, panay 2022 hanggang sa kasalukuyan. Yung media ang nagtatanong, bakit hindi dinadama yung 2025? Yan nga tanong ko sa inyo, bakit gusto nyo idama yung 2025 at 2016 to 2022? Bakit daw panay 2022 lang to 2025? So ibig sabihin, yung diskaya daw ay hindi karapat-dapat. Di kayong media muna magpakita kayo ano yung kapalpakan noong 2016 to 2022 bago nyo sabihin na meron silang hindi sila karapat-dapat dahil hindi sila nagsasabi na nagbibigay sila ng lagay. Kasi napanood namin eh. 'Di ba? Tinatakot nga siya nung umaten sila dun eh. Pero hindi pa rin siya bumaliktad. Umaten siya sa House of Representatives, no? Na sinasabi ng mga congressman, hindi kami naniniwala sa iyo. Saan sila hindi naniniwala? Hindi sila naniniwala na walang binibigyan na congressman o senador itong si Diskaya nung panahon ng 2016 to 2022. Yan po yun. Kaya pare-pareho po sila. Congressman, media, at saka tong mga kapanalig ni Pangulong Marcos. Yan lang po. Kaya ito, bahagi ito si 2000. Ngayon, kahit na anong paliwanag niya, wala nang maniniwala kasi tinawagan ka lang eh. Kaya hindi na nakabalik sa'yo. Yun ang katotohanan. Tuloy natin ang mga pinagsabi. Yung isa pa, yung gimmick daw. Hindi mo pwedeng sabihin yun dahil Senate President ka eh. Diba? Hindi mo pwedeng sabihin na gimmick. Yung gimmick na sinasabi mo ngayon na gimmick ay kahulugan ng gimmick ay biglang naging opinion dahil nasukul ka. Nasukul ka ni Senator Bato kanina. Tuloy natin ang pagpapahiya niya sa sarili niya. Tito Sen. Galaw-galaw, Tito Sen. 2000 pala. as far as I'm concerned, there's nothing illegal or out of the rules that we have done. My opinion, as aired, kung hindi nyo nagustuhan, pagpasensya nyo ako. Hindi nyo nagustuhan yung mga sinabi ko, na opinion ko. Pero I never mentioned names. When I said, baka na-edit, tama yung sinabi ni Senator Pangilinan. Iba yung thinking eh. Bakit iisipin nyo kagad na pinapa-edit ko yung affidavit? Hindi ba? Hindi eh. So, and when I say those things, you should not feel alluded to. Wala naman akong binanggit na pangalan eh. Di ba? And then yung tinatanong, binanggit yung tungkol sa the Blue Ribbon being a lawyer, does not have... Ito, tignan nyo to bagong palusot niya to. Sinasabi niya naman ngayon, wag kayong nagpangalan ba ako? Bakit kayo feeling nyo kayo yung binabanggit?
wala naman akong pinangalanan eh. Alam mo, Tito Sen, hindi naman kami kasing bobo ng akala mo. Alam namin kung sino yung pinariringgan ng sinong tao. Huwag tayong maglokohan. Tuloy natin. Pero tandaan nyo, paulit-ulit share yan eh. Pag hindi naman ko kayo pinangalanan, bakit kayo pumipiyok? Sige, tuloy mo yung kalokohan mo at papaliwanag ko sa iyo kung bakit pumipiyok si Marcoleta. 'Di ba? Yung pamemeke ng ano. Paano hindi pipiyok? Sila yung nag-present kay Diskaya. Sinabi mo na baka pineke yung ano, yung baka inedit pala, inedit, no? Bura-bura. Baka inedit yung ano ni Diskaya. Sino bang nag-present sa mga Diskaya? Pag sinabi mong inedit, sino yung pinatutungkulan mo? Kahit wala kang pangalan, Tito Sen, hindi po pwedeng si Badong yun dahil ano namang kinalaman ko kay Diskaya. Magagalit sa iyo si Marcoleta. Hindi naman bobo si Marcoleta. Tuloy. Tito Sen. Anything to do with Senator Marcoleta, it was a question by the public. It was a question even by Secretary Claire Castro or Attorney Claire Castro. The question was, biruin mo yung sinasabi mo, otoridad ba yan si Claire Castro? Yan daw ang mga pag nababanggit niya yung pangalan ni Marcoleta, ay yan ang mga question ng tao kay Marcoleta. Even Claire Castro, utot mo, otoridad ba yun? Siya ba nagre-represent ng publiko? Si Claire Castro? Tuloy mo, Tito Sen. di ba kailangan abogado yun? So, that was asked of me. And I said, no. Nothing in the rules says so. Wala naman talaga eh. As a matter of fact, we elected Sani Alvarez as Blue Ribbon Chairman for 2 years. And he is not a lawyer. Binagdebatihan na namin nila Neptali Gonzales yan, saka nila Ernie Maceda yan, matagal na. Ano? No. He's never a lawyer. Sani Alvarez was not a lawyer. Ganito po ganyan po, technique po yan ng mga taong walang believe sa sarili. Magbabanggit yan ng mga taong kilala. Pinagdebatihan na namin yan nila Ernie Maceda, nila Neptali Gonzales, at saka to kung sino pa mga taong sikat. Alam niyo, nanghihiram siya ng otoridad mula dito sa mga totoong otoridad. Pinagdebatihan, talaga nakipagdebate ka? Parang hindi naman kita napapansin noon. Yung mga binabanggit mo, totoong naririnig namin yan. Ngayon ka lang namin naririnig na umiepal. Noong araw, nung panahon nila Joker Arroyo at ng mga binabanggit mong tao, para ka lang si Lito Lapid. Tuloy mo na. We even debated about it. I am very sure, 100%. Anyway, so again, wala akong binabanggit na gano'n. You should not feel alluded to when I say na kasi, tinatanong nila, hindi naman daw abogado Senator Lacson. Magaling na investigador eh. Di ba? Talo niya ng karaniwang abogado. Hindi ko sinabi si Senator Marcoleta abogado na yun o sino pang abogado. I never mentioned any name. I was saying, napakadaming abogado sa Pilipinas, libo-libo. So, a lawyer who was not well-versed in investigation, mas gusto ko na yung investigador. That was my point. Ano ba? Why will you feel alluded to, Mr. President, if I did not mention your name? Di ba? Now, dito natin, maubusan na tayo ng oras eh. Ang sinasabi niya, nakakatawa talaga to si Tuta Soto eh. Sinasabi niya si Ping Lacson, kahit hindi abogado, magaling na investigador. Talo niya yung mga abogado. Wala akong sinabi na sa'yo yun. Okay, tanong ko lang, Mr. Senate President, sa pagiging tuta mo at kung ano-ano mga pinagsasabi mo. Sino po ba ang pinalitan ni Lacson?
Di ba si Senator Marcoleta? Sino po ba yung abogadong sikat na nag-iimbestiga? Si Senator Marcoleta. Tanong ko lang, meron po bang mga abogado ngayon na nag-iimbestiga? Nakasabay nila Marcoleta? Pero yung NBI, no? Meron po ba yung mga abogado po ba trabaho nila mag-imbestiga? Hindi po. Yung mga senador po na abogado na chairman ng Blue Ribbon Committee ang pinakasikat na nag-iimbestiga. Hindi mo pinangalanan yung kinakantsawan mo na talo ni Senator Lacson. Kahit hindi mo pangalanan si Senator Marcoleta, alam ng lahat ng tao na si Senator Marcoleta yung sinasabihan mo na mas magaling na mag-imbestiga si Senator Lacson kaysa kay Senator Marcoleta. Yan yung problema eh. Pag sinisita kayo, panay kayo palusot. Di ba? Panay palusot yung ginagawa ninyo. Kaya tama lang yan sa'yo na mapahiya ka dahil kagagawan mo rin yan. Okay. Nakita nyo naman po, pasensya na kayo kung medyo sablay pa